Apat na driver ng bus at konduktor ang nagpositibo sa drug test na isinagawa ng LTO Region 11 sa Davao City. Sa Cagayan de Oro City naman, binabantayan ng LTFRB Region 10 ang stickers ng mga politiko na nakapaskil sa bus at iba pang utility vehicles. Makibalita tayo kay Clyde Macascas ng RTV1 Mindanao. Bawat Semana Santa, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Kaya itong si Susan Batucan, madaling araw pa lang ay bumiyahe na galing Prosperidad, Agusan del Sur dahil pupunta raw siya ng Digo City sa Davao del Sur. Kay hapit na baya ang Semana Santa, walay biyahe. Kay para po makarelax po may pag-abot ito sa mo, dako pa may time nga mag-relax, sir. Kaya payo ni DCOTT Manager na si Aisa Yusop, mas mainam daw na agahan ang pagbiyahe at huwag nang hintayin pa ang Merkules ng hapon. Last year, we have a 35 to 40% of increase at ang pasahero. But for this year, I am expecting from 40 to 50% nga pagdagsa na po sa ang pasahero. Para masigurong ligtas ang mga pasahero, mismong si Attorney Akaylar ng LTFRB Region 11 ang nag-inspeksyon sa mga bus units ng nasabing terminal. Isa-isa niyang sinuri ang mga ilaw, brakes, gulong, makina, gas, air condition, lalong-lalo na ang mga dokumento at prangkisa ng mga sasakyan. Actually, ang Davao Metro Shuttle, ang Bachelor, nag-apply og mga special permits for various destinations during the Holy Week. So, pero approved na siya to yes, approved na siya. From April 14 to 22 ang ilang special permits. May mga nakitaan umano ng minor regulations, pero pinapayagan namang makabiyahe kapag naibigay nila ang roadworthiness at safety requirements. Kaugnay dito, inilunsad sa Davao City ang Oplan Holy Week o Nationwide Simultaneous Drug Test sa pangunguna ng PIDEA, LTO at LTFRB. Isa-isang isinilalim ang mga bus driver, mga konduktor at dispatcher ng Davao Overland Transport Terminal. Si Carlo, na 9 na taon ng bus driver. Maliban sa suportado niya ang kampanya kontra iligal na droga, mas makabubuti raw na suriin ang kondisyon ng mga bus driver, lalo pa tuloy-tuloy ang kanilang mga biyahe ngayong Semana Santa. Salamat mo yung gilagtis mo. Para may bawang ginato, isa itong mga driver na nagamit. Kapag may nagpositibo, isinasa ilalim ito sa confirmatory test at posibleng ma-revoke ang kanilang mga lisensya. Dakpo nato tong mga nagpositibo sa illegal drugs, especially katong driver, conductor sa mga bus, no? And then dili nato sila pabiyahion if they are found positive sa illegal drugs. Ang LTO Region 11 patuloy naman ang pagmo-monitor sa mga biyahe ng mga bus. So mutuyok ni this is a whole week nga inspection. So makita niyo nga ang mga enforcer nato whole week gyud magtrabaho. 4 na driver at 4 na konduktor ang nagpositibo sa nasabing drug test. Sa Cagayan de Oro City naman, isinilalim din sa mandatory drug test ang mga driver at konduktor ng Agora Integrated Bus Terminal sa pakikiisa sa Oplan Holy Week. Sa ilahang pag-uli sa ilahang mga balay sa Holy Week, at least ang drivers are free of use of drugs. Si Glenn Apari, na isang konduktor, voluntaryong nagsumite ng kanyang sarili para sa isinagawang drug test. Smayo nga na inani arong si mga itong mga kahigalaan, sir. Nag-conduct na kami ng roadworthiness inspection sa mga garahe nung Biyernes at Sabado. Ang LTO nagkaroon ng advanced inspection sa mga sasakyan. Meron kaming garage inspection na tatawag, and we did that last Friday and Saturday. Mahigpit din na binabantayan ng LTFRB Region 10 ang stickers ng mga politiko na nakapaskil sa mga bus at iba pang utility vehicles. Bawal daw ito kapag walang permit mula sa kanilang opisina. Kailangan yung permit sa opisina, pupunta sila ng opisina, mag-apply sila o request sila ng petition for installation of political advertisement. Clyde Macascas, Nagbabalita, Pilipinas.